Magandang araw, maligayang pagdating. Paki-enjoy ang nilalaman, mag-subscribe at i-on ang notifications. Alam na ni Cole kung ano ang naghihintay sa kanya bago pa man niya buksan ang pinto. Ang mahabang biyahe sa bisikleta ay hindi lang ehersisyo, kundi isang paghahanda ng damdamin. Tila bawat milyang tinahak niya ay tumulong sa kanyang ayusin ang mga iniisip, paalala sa sarili na hindi sulit ang sumabog, magmakaawa o mawala sa sarili. Nang pihitin niya ang susi at itulak ang pinto, naramdaman niya ang mabigat na presensya. Isang katahimikang nagsasabi ng lahat, na parabang mas bumigat ang hangin dahil sa katotohanang malapit ng bigkasin. Nasa mesa si Madison, nakapako ang mga mata sa isang puntong nasa pagitan ng kahoy na mesa at ng bigat ng kasalanan. Hindi siya agad tumingala. Hinintay niyang ibagsak ni Cole ang helmet sa sahig at lumapit, na parabang may magagawa ang distansya nila sa kung ano ang mangyayari. Nang sa wakas ay tumingin siya, ang mukha niya ay pinaghalong hiya at pag-aabang. Hinihintay niya ang dagok, ang isang sirang lalaki, marahil ay isang pagsabog na magpapagaan sa pakiramdam niyang siya ang kontrabida. Ngunit hindi nagbigay ng palabas si Cole. Nagmasid lamang siya na may katahimikan ng isang taong nawalan na ng lahat sa loob. Cole, may kailangan akong sabihin sa'yo. Tumayo siya roon ng ilang segundo, saka nagpunta sa ref at nagsalin ng tubig sa baso. Uminom siya na parang ang katawan niya ay sumusunod lang sa mga programadong galaw. Pagkatapos, hinarap niya si Madison na may pinaka-neutral na ekspresyong kaya niyang ipakita. Tungkol kay Travis, di ba? Natigilan si Madison. Nawalan ng kulay ang kanyang muka. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Sinubukan niyang kontrolin ang sarili, ngunit nawalan siya ng sandata dahil sa tanong na humubad sa lahat ng kanyang kapangyarihan. Paano mo? Alam ng lahat, Madison. Hinihintay ko lang na sabihin mo ng malakas. Natahimik siya ng ilang sandali, na parabang sinusubukang alalahanin ang script na paulit-ulit niyang inensayo sa isip. Sasabihin ko naman sa'yo, hindi ko lang alam kung paano. Ipinatong ni Cole ang siko sa counter at tiningnan siya ng may pagod. Hindi galit, hindi awa. Isang uri ng pagkadismaya na nararamdaman lang kapag umaasa ka ng higit mula sa isang taong dating nasa kamay ang lahat. Sa tingin mo ba maniniwala ako dyan? Na hindi mo alam kung paano sasabihin? Sa loob ng lahat ng buwang ito? Nagsimula siyang magdahilan, ngunit itinaas ni Cole ang kamay, humihingi ng katahimikan. Sa tingin mo ba hindi ko napansin nang magbago ang tingin sa iyo ng mga anak natin? Na iniiwasan ka na nilang kausapin? Si Jason, tumigil ng sumabay sa hapunan. Si Emma, gumagawa ng dahilan para matulog sa bahay ng kaibigan niya. Alam nila, hinihintay lang nila ang araw na may gawin ako. Haplos ni Madison ang kanyang muka, hindi alam ang sasabihin. Sinubukan niya ang emosyonal na apela. Cole, alam kong nasasaktan ka. Hindi ko susubukang bigyan ng katwiran ng nangyari, pero gusto kong ayusin to. Naniniwala pa rin ako sa atin. Isang maikli at tuyong tawa ang kumawala kay Cole, walang bakas ng saya. Naniniwala ka sa atin? Ngayon lang? Ngayon pa? Tumayo si Madison, humakbang palapit, ngunit umatras si Cole. Diyan ka lang. Makinig ka. Matagal nang tapos to. Hindi mo lang napansin kasi masyado kang abala sa pagtatago ng mga mensahe, pagbura ng mga tawag, paggawa ng mga dahilan. Hindi ko ginustong maging ganito, pero nangyari na. At hindi makakatulong na sisihin ang pagkakataon, ang mahirap na yugto, ang paulit-ulit na buhay. May mga pagpipilian ka, may oras ka, may mga pagkakataon ka, at sinayang mo lahat. Mukha siyang maliit doon, sinusubukang buuin ang mga tamang salita. Ngunit huli na ang lahat. Naglakad si Cole patungo sa pasilyo, binuksan ang isang drawer at bumalik na may dalang folder. Ipinatong niya ito sa mesa at itinulak palapit kay Madison. Nandyan ang divorce papers,
Kompleto, may mga petsa, pirma, kopya ng lahat. Tiningnan ni Madison ang folder na parang isang piraso ng sarili niyang kabiguan, isang nakalimbag na paalala ng lahat ng kanyang sinira. Nakahanda na to? Ilang linggo na. Bakit hindi mo pa binigay noon? Dahil gusto kong marinig mula sa bibig mo. Gusto kong makita kung meron ka pang natitirang lakas ng loob para maging tapat, kahit minsan lang. Napanatili ni Cole ang kanyang boses na matatag, para bang naiyak na niya ang lahat sa loob, na para bang ang sakit ay nailabas na bago pa man mangyari ang eksena. Umupo ulit si Madison, naubusan ng lakas. Huminga siya ng malalim at nagsalita na halos pabulong. Nagkamali ako at hindi ko alam kung paano magpapatuloy mula rito. Malalaman mo rin, mag-isa. Tumalikod siya at umalis sa silid. Iniwan si Madison na ang tanging kasama ay ang kanyang konsensya. Ang tunog ng bisikletang inilalagay sa garahe ang huling narinig niya bago siya nagsimulang umiyak. Sa labas, pinunasan ni Cole ang kanyang mukha ng tuwalya. Ang mga luhang pinigilan niya ng ilang linggo ay naroon, humahalo sa kanyang mabigat na paghinga at sa pagkadismaya ng isang taong umasa ng katapatan, ngunit panlalait ang natanggap. Ngunit gaano man kasakit, alam niyang ito ang simula ng katapusan. At minsan, ang katapusan ang tanging paraan para magsimulang muli. Kinabukasan, gumising si Madison at sinubukang sundin ng kanyang nakasanayan na para bang mayroon pang buo. Nagtimpla siya ng kape, inayos ang mesa tulad ng dati, na para bang ang simpleng kilos na iyon ay maaaring burahin ang nagdaang gabi. Umasa siyang baka ang amoy ng bagong timplang kape ay magdala ng kapayapaan o pagpapatawad. Nang pumasok si Cole sa kusina, sinubukan niyang ngumiti ng tipid. Hindi ito sinuklian. Sulyap lang ang ibinigay niya, kinuha ang kanyang tasa at sumandal sa counter. Nalaman ni Madison na walang saysay ang anumang pagpapanggap, ngunit sinubukan pa rin niya. Alam kong napakasama ng sitwasyon, pero tinapos ko na ang sa amin ni Travis. Gusto kong iligtas kung anuman ang mayroon tayo. Gusto ko pa rin. Ilang segundo bago sumagot si Cole. Pinaikot-ikot niya ang tasa sa kanyang mga kamay, humigop, tumingin sa sahig, at saka itinaas ang tingin ng diretso sa kanya. Nang magsalita siya, malinaw ang kanyang boses, hindi nagmamadali, na para bang bawat salita ay nakabisado na. Hindi mo tinapos ang anumang bagay, Madison. Siya ang tumapos. Tinanggap mo lang dahil wala ka ng pagpipilian. Binuksan niya ang kanyang bibig para tumutol, ngunit mas mabilis si Cole. Tinapos niya dahil nalaman ni Claire. Si Claire ang pumutol sa kanya, nagbanta na kukunin ang mga bata, pumilit sa kanya na tapusin na. Nasukol siya at nang wala ng paraan para ituloy ang kasinungalingan, binitawan kanya. Iyon ang dahilan kung bakit natapos, hindi dahil gusto mong ayusin ang isang bagay dito. Napasandal si Madison sa kanyang upuan, ramdam ang bigat ng bawat salita. Namuo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit walang pumatak. Marahil dahil sa pride, marahil dahil sa hiya. Nagpatuloy si Cole, hindi tumataas ang tono. Inilalabas lang ang lahat ng kinimkim niya. Mas marami akong alam kaysa sa inaakala mo. Alam ko ang tungkol sa mga meeting pagkatapos ng trabaho, ang mga mababaw na dahilan tungkol sa pagiging abala, ang mga hapon na sinabi mong kailangan mo ng panahon para sa sarili. At alam ko ang lahat ng iyon dahil sinabi sa akin ni Claire. Kumunot ang noo ni Madison, nagulat. Nakikipag-usap ka kay Claire? Oo. Mula nang magpadala siya ng mensahe na nagtatanong kung sa tingin ko ba ay may mali sa kanilang dalawa. Naghinala na siya. Maingat siyang lumapit sa akin. May respeto. Sinabi niyang gusto niyang kumpirmahin bago gumawa ng anumang hakbang. Mula roon, nagsimula kaming magbahagi ng impormasyon. Pagkatapos, mga lihim. At sa huli, suporta. Ilang segundo bago niya naintindihan ang bigat ng revelasyon.
lalong bumigat ang katahimikan sa pagitan nila. Lumapit si Cole sa mesa, ipinatong ang dalawang kamay at hinarap si Madison ng diretsyo. Habang kasama mo ang asawa niya, kausap ko siya. Iisa ang therapist namin, minsan sabay kaming pumupunta, sabay na nagbibisikleta. Alam niyang kailangan ko ng isang taong nakakaintindi at alam kong pareho kaming dumaranas ng sakit. Ang pagkakaiba lang, pareho naming pinili ang katotohanan. Pinagdiinan ni Madison ang kanyang mga daliri. Ang sakit na malaman na si Claire ang pumuno sa espasyong iyon, na napakalapit pala nito, ay isang uri ng tahimik na kahihiyan. Ngunit hindi siya tinantanan ni Cole. Naiisip mo ba kung gaano kahirap manatiling kontrolado habang nagsisinungaling ka sa harap ko? Nagkunwari akong naniniwala dahil gusto kong makita kung hanggang saan ka aabot. Sa bawat bagong dahilan, mas lumalamig ang tingin ko sa'yo. Para kang naniniwala talaga na walang makakapansin. Sinubukan niyang mga tuwiran. Nadala lang ako sa isang marupok na sandali. Insecure ako. Pakiramdam ko hindi ako nakikita. Maring pumutol si Cole. Hindi ka invisible. Gusto mo lang magkaroon ng isang adventure nang walang pakialam sa gulo pagkatapos. Ang kulang sa iyo ay karakter, hindi atensyon. Ang kulang sa iyo ay responsibilidad, hindi pagmamahal. Natahimik siya. Ang mga salita ni Cole ay nanatili sa hangin. Pinuputol ang anumang pagtatangkang magpaliwanag. Umatras siya at sumandal sa lababo, nagkrus ng mga braso. Lahat ay nasa iyo na dito, pag-unawa, pagmamahal, pakikipagtulungan. At itinapon mo para sa isang bagay na mababaw, na madaling itapon. At ngayon gusto mong buuin muli ang sarili mo sa mga salitang walang laman? Hindi ganyan gumagana yon. Ibinaba niya ang kanyang ulo. May bumara sa kanyang lalamunan, ngunit alam niyang walang anumang sasabihin niya ang makapagpapabago ng anuman. Sinubukan niya ang isang huling tanong. At ikaw? Magiging kayo ba? Kayo ni Claire? Tinitigan siya ni Cole ng matagal bago sumagot. Wala akong kasama, at kung mayroon man, ito ay dahil sa mga dahilang lubos na naiiba sa iyo. Dahil hindi sa kama kami nag-ugnayan. Nag-ugnayan kami sa gitna ng sakit, sa pagpapalitan ng katotohanan, sa respetong natira sa kabila ng pagkawasak. Tila lumiit si Madison. Bumagsak ang kanyang katawan. Ang kanyang mga balikat ay nalaglag na parabang pinipiga siya papasok ng bigat ng mga salita ni Cole. Dahan-dahan siyang tumayo at umalis sa kusina ng walang imik. Naiwan si Cole doon, nakatitig sa kawalan ng laman ng kanyang tasa. Wala siyang naramdamang ginhawa o galit. Ang tanging naramdaman niya ay ang katiyakan na ang kwentong ito ay natapos sa sandaling pinili niyang magsinungaling sa unang pagkakataon. Ang lahat ng sumunod ay bunga na lamang. Ang mga sumunod na araw ay parang nakatira sa isang bahay kung saan lahat ng bagay ay wala sa lugar, kahit na sa paningin ay nasa dati pa ring pwesto ang lahat. Ang katahimikan ay bumalot sa mga silid na parang pangalawang balat, hindi komportable, palagian. Sinubukan ni Madison na panatilihin ang isang minimum na gawain, na parabang isa pa ring paraan ito para magpanggap na may kontrol siya. Maaga siyang gumigising, inaayos ang kwarto, naghahanda ng kape. Ngunit ang mga kilos na iyon ay hindi na para kanino man kundi sa kanyang sarili. Halos hindi siya tinitingnan ni Cole. Maikling sagot, direktang komento, kung ano lang ang kailangan. Ang kanyang presensya ay naging isang pabigat na dinadala ni Cole habang nagpapasya kung paano tatapusin ang lahat ng may pinakamaliit na pinsala sa emosyon. Sa isang desperadong pagtatangka na maibalik ang anumang bakas ng normalidad, nilapitan siya ni Madison isang hapon at iminungkahing lumabas sila para maghapunan. Sinabi niyang kailangan nilang mag-usap sa labas ng bahay, malayo sa bigat na dala ng mga silid. Patuloy lang sa pagrepaso ng mga papel si Cole, itinaas lang ang kanyang mga mata at sinabing hindi niya gagawin ang papel na iyon kasama siya sa publiko.
Direktang tinamaan si Madison dahil wala ng puwang kahit para sa pagkukunwari. Ang pagtanggi ay tiyak at pinal. Nang gabing iyon, mag-isa siyang naghapunan. Nakaupo sa sulok ng mesa, tinutulak-tulak niya ang pagkain sa kanyang plato nang hindi talaga kumakain. Dumating si Cole mamaya, kumuha ng mabilis na makakain at umakyat sa itaas. Naiwan siya doon, nakatitig sa mga bakanting upuan, naaalala ang lahat ng pag-uusap, tawanan at kwentong ibinahagi sa mismong lugar na iyon. Ngayon, kahit ang mga bata ay hindi na nagpapakita, tumawag si Emma noong linggong iyon, sinabing kailangan niya ng panahon, na ang pagkakanulo ay nakaapekto sa kanya nang higit sa inaakala niya. Si Jason, mas matigas, ay naging direkta. Ayokong kausapin ka ngayon, ma. Siguro mamaya na. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Madison na ang pinsala ay lumampas na sa hangganan ng kanilang pagsasama. Tinamaan nito ang buong pamilya. Kinabukasan, habang inaayos ang kwarto ng kanyang anak, nakakita siya ng isang sulat na naiwan sa mesa. Mula ito kay Jason. Umupo siya sa gilid ng kama at binasa ito. Isinulat ito ng kamay, tulad ng ginagawa niya noong bata pa siya, at nagiiwan ng mga mensahe para sa kanyang mga magulang bago pumasok sa eskwela. Ang nilalaman, gayunpaman, ay malayo sa kamusmusan ng pagkabata. Sinabi niyang kahihiyan ang nararamdaman niya na hindi niya akalain na magagawa ng sarili niyang ina ang isang bagay na napakababa. Ang panunood sa kanyang ama na sinusubukang manatiling matatag habang gumuho ang lahat ay napakasakit. At dahil doon, kailangan niya ng distansya para maiwasang ituring ang sariling ina na parang isang estranghero. Nang matapos niyang basahin, bumigay siya. Umiyak siya na parang isang taong napagtanto na mas marami siyang nawala kaysa sa inaakala niya. Hindi lang si Cole ang emosyonal na umalis, pati na rin ang mga anak. Ang pamilya, tulad ng pagkakakilala niya rito, ay naglaho na. Sinubukan niyang tawagan si Emma. Nag-voicemail. Nag-text siya kay Jason. Nakita, walang reply. Sinubukan niyang mag-record ng video para magpaliwanag, ngunit binura niya ito bago ipadala. Napagtanto niyang sa puntong ito, parang walang silbi na ang mga salita. Napakarami na niyang sinabi sa mga nakaraang taon at ngayon wala nang mukhang kapani-paniwala. Sinubukan niyang humanap ng kanlungan sa maliliit na kilos. Binili niya ang mga paboritong pagkain ng mga bata, nag-iwan ng isang mabait na mensahe sa salamin, naghanda ng espesyal na tanghalian sa linggo. Wala sa kanila ang dumating. Walang sagot, walang reaksyon. Si Cole, na tahimik na nanonood sa lahat, ay lumapit sa lababo noong linggo ng hapon na iyon at hinarap siya, sinabi ng mariin, kailangan mong itigil ang pamumuhay na parang posible pang ibalik ito. Ito, ang binuo natin, ay gumuho na. Sinusubukan ng mga bata na makaligtas sa epekto. Ganoon din ako. Tumango na lang siya, masyadong pagod para makipagtalo. Kinuha ni Cole ang mga susi ng kotse at umalis. Ilang oras siyang nawala. Naisip ni Madison ang 1,000 senaryo. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na hindi niya kasama si Claire, ngunit kinakain siya ng duda. At sa totoo lang, ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang posibilidad na may kasama siyang iba, kundi ang katotohanang mas gugustuhin niya ang kahit anong lugar kaysa makasama siya. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising siya sa isang ingay mula sa kusina. Nang bumaba siya, nakita niya si Cole na may maliit na maleta sa sahig. Kinukuha niya ang ilang kagamitan mula sa isang drawer at inilalagay sa isang kahon. Nanginginig ang boses niyang nagtanong, "May pupuntahan ka?" Hindi siya agad sumagot. Isinara niya ang drawer, inayos ang mga gamit, at saka bahagyang lumingon. Iniiwasan ang kanyang tingin. Inaayos ko lang ang ilang bagay. Kapag naayos na ang mga papeles, gusto kong umalis sa lalong madaling panahon.
Sumandal siya sa counter. Pakiramdam niya ay unti-unting gumuho ang bahay. Sinubukan niyang lumapit. Iniabot niya ang kanyang kamay, ngunit banayad siyang umiwas. Muli siyang nagsalita. Sa pagkakataong ito ay nakatingin sa kanyang mga mata. Naiintindihan ko ang pagsisisi, pero hindi nito binabago ang idinulot mo. Hindi na ako ang lalaking dati mong hinihintay na umuwi, na nagpaplano ng mga sorpresa, na naniniwala sa bawat dahilan. Pinatay mo ang bahaging iyon sa akin. Ang natitira na lang sa loob ko ay pagod. Huminga siya ng malalim, umatras at sinabi lamang, "Sinira ko ang sarili ko." Kinuha niya ang maleta at pumunta sa silid tulugan. Naiwan siya doon, pakiramdam na parang lahat ng bagay sa paligid niya ay nawalan ng halaga. Ang mga litrato ng pamilya sa estante, ang mga bagay na binili nila ng magkasama, ang mga alaalang nakakalat bilang dekorasyon, lahat ay naging imbentaryo ng kabiguan. Kinabukasan, maaga siyang gumising, nag-impake ng isang maliit na maleta at naglagay ng ilang damit, dokumento, isang libro at isang litrato ng pamilya. Dahan-dahan siyang naglakad sa buong bahay. Huminto siya sa sala, sa mga kwarto ng mga bata, sa banyo kung saan dati siyang nagiiwan ng mga nakakatawang mensahe para kay Cole. Pinunasan niya ang kanyang mga mata gamit ang manggas, huminga ng malalim at pumunta sa pinto. Lumitaw si Cole sa tuktok ng hagdanan at pinanood siya ng ilang segundo. Hindi siya humingi ng tawad, tiningnan niya lang siya at sinabing, "Alagaan mo ang mga bata para sa akin." Sumagot siya ng isang maikling pangungusap, ngunit isa na nagtapos sa anumang pag-asa. Alam na nila kung sino ang tunay na nag-aalaga sa kanila. Umalis si Madison na dala ang maleta. Walang tiyak na patutunguhan. Pasan-pasan ang bigat ng kanyang mga pinili. Naiwan si Cole doon ng ilang minuto, matatag. Pagkatapos ay pumasok siya at ikinandado ang pinto. Ang proseso ng diborsyo ay umusad na may katiyakan ng isang taong nasanay na sa lahat. Hindi nag-iwan ng puwang si Cole para sa improvisasyon o hinayaang manghina sa harap ng mga burokratikong detalye. Inihatid niya ang mga dokumento sa tamang oras. Malinaw na sumagot sa mga email, nag-schedule ng mga pagpupulong sa abogado ng walang pagkaantala. Sa loob ng ilang linggo, sinunod niya ang gawaing ito ng may parehong pokus na ginagamit ng isang siruhano bago hiwain ang laman. Alam niyang bawat hakbang ay isang pinal at kinakailangang hiwa. Nang dumating ang pirma, tahimik siyang umupo ng ilang minuto, hawak ang papel, at huminga na parang sa wakas ay umahon pagkatapos malunod ng matagal. Sinubukan ni Madison na makipag-ugnayan muli. Nagpapadala ng mahahabang mensahe. Ilan ay puno ng pagsisisi. Ang iba ay sinusubukang balikan ang mga lumang alaala na parabang kayang buuin ng nostalgia ang kanyang sinira. Binabasa ito ni Cole ngunit hindi sumasagot. Binabasa niya dahil gusto niyang malaman kung hanggang saan siya aabot sa mga salitang iyon at napagtanto niyang kahit sa kanyang mga paghingi ng tawad, mayroong isang uri ng pagmamataas, isang pagtatangkang mapatawad para gumaan ang sariling konsensya sa halip na tunay na ayusin ang anuman. Isang Miyerkules ng hapon nang magpasya siyang iempake ang mga huling natitirang alaala. Inimbak niya ang mga lumang litrato ng mga bata, pinaghiwalay ang mga album, dokumento, sulat mula sa eskwela, lahat ng bagay na bahagi ng pagbuo ng pamilyang iyon, na kahit gumuho ay kumakatawan pa rin sa pundasyon ng kung sino siya. Hindi siya nagmamadali. Maingat niyang inilagay ang mga gamit sa mga kahon, isa-isa, hanggang sa maramdaman niyang naayos na ang nakaraan at selyado na ng tape. Pagkatapos, tumuloy siya sa susunod na hakbang, ang magsimulang muli. Si Claire, sa kabilang banda, ay humarap sa mga katulad na ritual. Iniwan niya ang bahay na tinitirhan nila ni Travis. Umupa ng isang maliit na apartment para magsimulang muli kasama ang kanyang mga anak.
Determinado siyang hindi hayaang tukuyin siya ng pagkakanulo. Habang mas madalas silang nag-uusap ni Cole, napansin nila ang isang di nakikitang ugnayan ng pag-aaruga sa pagitan nila na buo ng walang pilitan ngunit nakasalig sa parehong sakit na pinagdaanan. Salungat sa iniisip ng marami, walang pagmamadali, walang uhaw na punan ang isang kawalan. Nagkikita lang sila, minsan para sa kape, minsan para sa tahimik na paglalakad. Sa isa sa mga paglalakad na iyon, nabanggit ni Claire na parang pinag-uusapan ng isang nakalimutang pangarap na lagi niyang gustong bisitahin ang estado ng Maine. Sinabi niyang hindi pa niya nakikita ang baybayin nito, ngunit nag-iipon siya ng mga litrato at itineraryo sa isang virtual folder. Nakikinig ng mabuti si Cole. Nang walang sinasabi noon, nagsimula siyang magsaliksik ng mag-isa. Ilang linggo makalipas, lumitaw siya sa pintuan ng apartment ni Claire na may dalang 2 tiket. Isang maikling biyahe para lang huminga palayo sa mga guhong iniwan ng iba. Sa biyahe, hinayaan nilang tumawa ng totoo sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Naglakad sila sa mga landas, kumain sa mga maliliit na restauran, kumuha ng mga litrato nang hindi nag-aalala kung sino ang makakakita. Walang pagsisisi, walang pagmamadali. Isang karapat-dapat na pahinga para sa mga taong matagal nang pasan ng mundo. Isang gabi, habang pinapanood ang karagatan, sinabi ni Claire, "Hindi ko akalain na mararamdaman ko ulit na ligtas ako." Sumagot si Cole, "At akala ko ang kaligtasan ay ang mabuhay sa isang predictable na gawain. Ngayon naiintindihan ko na ang kaligtasan ay ang makasama ang isang taong nirerespeto ka kahit sa katahimikan." Pagkatapos ng biyaheng ito, bumalik silang mas magaan. Naging mas madalas ang mga pag-uusap. Mas regular ang mga pagkikita. Isang araw, nagpakita si Emma sa bahay ni Cole at nang makita si Claire na naghahanda ng merienda sa kusina, ngumiti siya. Lumapit siya, tumulong maghiwa ng mga gulay at nanatili doon na nagkukwentuhan na parang magkaibigan sila mula pagkabata. Laging maingat si Claire sa mga anak ni Cole, hindi kailanman ninais na sakupin ang isang espasyong hindi ibinigay, ngunit ang pagmamahal ay kusang lumago. Si Jason, na mas reserbado, ay mas matagal, ngunit nang kailanganin niya ng tulong sa pag-aayos ng kanyang paglipat sa kolehiyo, si Claire ang nagpalipas ng gabi sa pag-iimpake ng mga kahon. Walang nagsabi ng malakas na sila na, ngunit hindi na kailangan. Hindi na kailangan pa ng mga salita. Ang kanilang mga kilos ay sapat ng nagsasabi ng lahat. Isang gabi, matapos ang isang simpleng hapunan sa bahay, tiningnan ni Jason ang kanyang ama at sinabing, "Mas kalmado ka na ngayon, mas masaya. Iyon ang mahalaga sa amin." Ngumiti si Cole, ipinatong ang kamay sa balikat ng anak at tumugon. "At iyon lang ang gusto kong manatili." Samantala, sa kabilang dako ng bayan, pinagmamasdan ni Madison ang lahat mula sa malayo. Paminsan-minsan, tinitingnan niya ang social media ng kanyang mga anak. Nakikita ang mga larawan ng mga salo-salo ng pamilya kung saan wala siya. Napapansin niya ang kislap sa mga mata ni Emma, ang kapanatagan sa mukha ni Jason. Nakakatanggap siya ng mga paunti-unting mensahe, mga maiikli. "Maayos lang kami dito. Naging maganda ang test. Binisita ko si Papa kanina." Para siyang nanonood ng sarili niyang pamilya na nabubuhay ng hindi na siya kailangan. Isang hapon, tumawag siya. Nakita ni Cole ang numero, nagkatubili ng ilang sandali at sinagot. Gusto na niyang tuldukan ang lahat ng minsanan. Sa kabilang linya, ang boses ni Madison ay tila mas mahina kaysa dati. "Galit ka ba sa akin?" Bumuntong hininga si Cole bago sumagot. "Hindi. At baka iyan ang pinakagumugulo sa'yo. Dahil kung galit ako sa'yo, ibig sabihin ay nakakulong pa rin ako sa lahat ng nangyari. Pero nakausad na ako. At ikaw, nananatili ka pa ring nakatayo dyan."
Matagal siyang natahimik. May sinubukan siyang sabihin, ngunit tinapos na ni Cole ang usapan sa isang simpleng, "Mag-iingat ka." Nang gabing iyon, nagluto siya ng hapunan kasama si Claire. Nagtawanan sila sa isang recipe na hindi naging tama. Nakinig ng musika mula sa telepono at pagkatapos ay umupo sa beranda. Patuloy na umikot ang mundo. Naghihilom na ang mga sugat at ang pag-ibig, ang uri na umuusbong mula sa katotohanan, respeto at pagkakasundo, ay sa wakas nagkaroon na ng kahulugan. Salamat sa panonood ng video. Kung nagustuhan ninyo ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para hindi mahuli sa anumang updates. Hanggang sa muli.